Ayan, isang mapagpala at maliwalas na umaga ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po dito sa Ambaking Pabo Farm. Ayan, for today's video mga kapatid, same scenario. Salamat sa Diyos dahil hindi po nauubusan ng patuka yung aking mga alagang pabo. Sa kasalukuyan, sobra-sobra po yung kanilang pagkain. Ayan o, sapal ng taho. Umaga kalahati, sa hapon kalahati. Tapos ayan, saging po yung kulay blue. Naghalo-halo na yan, lakatan, tundan. Ayan, yung saging na kulay green. Wala yang kardaba kahapon, kardaba po yung lahat. Tapos gulay, mga balat ng gulay. Puno yung isang sako. Ito pa, puno ng tangkong o Chinese tangkong. Tapos yung sa kabila, gulay, repolyo, pitsay. So, ayan, salamat sa Diyos dahil talagang sobra-sobra yung pagkain na aking nakukuha para po sa aking mga alagang pabo. Salamat sa Diyos dahil ayun oh, parang naging asiti na sa kadina yung katas ng saging. Sumayad pala itong kulay blue na sako sa sprocket at sa kadina. Ayan, salamat sa Diyos sa pagkakataong muling makagawa at makasunod sa kanyang mga kaloob. Ayan. At salamat din sa Diyos dahil ayun, palaging umuulan, naka-recover na po yung mga pananim. Napakalaking bagay po na mayroon pong mga tanim dito sa pabuhan, lalo na mga upgraded at hybrid, broadbreasted po yung ating alaga. Madali lang po silang hingalin. Lalo na madami silang pagkain. Huy, kamo tong tigsaka de permi ha? Mga badlungon, ayan pa. Andun pa sa bubong. Yung mga pabong to. Ayan, kumusta po kayong lahat mga kapatid? Ibinabahagi ko po ito sa inyo dahil sa katagalan ko na po sa pagpapabo, liban po sa mga sakit ng pabo, yung pinaka problema talaga is yun pong kanilang patuka. Ayan, marami na po akong nasubukan na mga pamamaraan, pero itong mga pamamaraan ko po sa ngayon, iwan ko lang sa kalaunan, baka marami pa tayong i-improve, baka may magbago pa dito. Ayun, basta tuloy lang po tayo, patuloy po tayo sa innovation, kung ano yung mga pagbabago dapat i-adapt po natin. Ayan, kasi dati hindi po ganito yung pamamaraan ko sa pagpapakain ng mga pabo eh. Ayan, yung pinaka hindi ko talaga malilimutan is yun pong gumawa po ako ng fermented o fermentation na paraan. So, marami po kayong makikita mga kapatid. Yung fermentation po na ginawa ko dati, kangkong, madre de agua, yung malalaking drum po yung aking hinalo. So, hindi po nag-success yun. Maraming lapsis. Matrabaho pa. Ang pinakaayaw ko po talaga doon is bumabaho po yung fermentation. Ayan. Unang bukas mo sa drum, maganda, pero kalaunan po mga kapatid, ayun, marami pong hindi kaya-ayang amoy. Umabot nga sa punto na napakadaming detergent na po yung ginamit ko para matanggal lang po yung amoy na dumikit sa aking kamay. Gumamit na nga ako yung panglinis sa CR na detergent, yung kulay blue. Pero hindi pa rin nawala. Gumamit pa ng alcohol. Kaya ayun, nag-decide po ako na hindi pwede yun. Pero marami namang gumagawa, iwan ko lang, baka kanina lamang pong tinitiis yung baho o amoy. Kasi yung reality talaga pag unang bukas, maganda. Pangalawa, pero kung malaking drum po yung ipagpalagay natin, ganito kahaba yung drum. Pero malaki ha, ganito. Ayos lang yan sa unang bukas, pero kapag nakunan na po yan ng mga 1/4, mayroon na pong hangin na makakapasok, yun po yung, doon po magsisimula yung pangangamoy. Kasi nga, papasok na po yung oxidation doon, yung malalanta sa pamamagitan ng hangin. So, at ganon. Kaya nag-stop po ako noon. Ayun, naisip ko na lang, instead na i-ferment pa, magdadagdag ka pa doon ng asin or di asukal or else molasses. So naisip ko, instead na i-ferment, bakit hindi na lang bibili ng shader tapos pipinuhin at riktang ibigay sa mga pabo. So
So doon po nag-innovate hanggang sa ngayon mga kapatid, yun pa po yung aking ginagawa. At awa tulong ng Diyos, maganda naman po yung naging resulta. Kaya ayan, sa ngayon sobra-sobra po yung pagkain na aking nakukuha. Hindi hindi nauubos na yung mga alaga ko kasi ayun, hindi pa ba naman sila masyadong marami talaga. Pero ayun, salamat po sa Diyos. Hanggang dito na lang muna mga kapatid. Mukhang napahaba yung aking pagkukwento sa inyo. Ngunit ganun pa man, excited lamang po ako mga kapatid kasi alam ko po, marami po sa atin na namumroblema po talaga sa patuka ng mga alagang pabo. So, ayun, naging epektibo po yung ganung pamamaraan mga kapatid, yung kumukuha ako ng mga balat ng gulay, reject na gulay. Naging epektibo po yun dahil mayroon po akong sheeder. Pag wala pong sheeder mga kapatid, mahirap i-chop yung mga ganun. Tandaan nyo po, yung mga pabo wala po yung ngipin. Hindi po yan kagaya ng baboy at saka kambing na ngumunguya. Sila kung ano lang po yung napapasok sa kanilang bibig, yun na lamang po yung papasok sa loob. Hanggang dito na lang mga kapatid, lagi nyo pong tandaan ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Salamat po sa Diyos, pag-ibig!